First birthday and dedication ni Yona for today's video naman tayo, at dahil late na nga rin namin na i-celebrate, kaya naman umulan bumagyo wala nang makakapigil sa amin. At dahil dedication din ni Yona, kaya Sunday ito itatapat, at Sabado pa nga lamang ng umaga nagpakawit na ako ng buko at nang masimulan na nga agad ang pagkukudkod para sa aming buko salad. Bale, buko salad at ice cream ang aming inihanda para sa dessert. Hindi ko na nga na-videohan ang iba pang handa dahil bukod sa sobrang lakas ng ulan, kapag ako pa rin talaga ang taga-video, at syempre iintayin ko pa na maluto ang lahat ng yun. Kaya kahit arin na nga lamang, at pagkatapos nga namin gumawa ng buko salad dyan, sakto namang nag-brown out agad. At dahil nga sa sobrang lakas ng ulan at hangin, naawa naman sila sa amin at pinagamit na nga lamang aring hole sa amin. At sila na nga daw ang bahalang magpaalam sa may-ari. Pagkatapos nga namin gumawa ng salad kanina, dumiretso naman kami din sa resort na pagdadausan nga ng birthday ni Yona. At kami nga ay mag-decorate. Kahit pa nga kalakasan ng ulan at dahil nga may bagyo, tinanong pa nga kami kung pwede pa daw i-reschedule. Kaso ay reschedule na talaga dahil dapat ay last week pa namin i-celebrate, kaso nga ay may mga dapat pa kasing unahin. Kaya sabi ko ay magagawa ng paraan yan at tuloy na talaga ito. Kaya naman sobrang tuwa ko nung pinagamit nila sa amin aring hall nila. Tinulungan pa nga kaming maglinis, tapos pwede pa namin gamitin lahat ng gamit dito. At hindi na nga kami mamamroblema sa mga upuan at table na aming gagamitin. May CR at tubig na rin, at sobrang laki din talaga ng space, kaya safe na safe ang mga bisita, lalo na ang mga bata kung sakaling lumakas pa ang ulan bukas. Sabi pa nga nila kung sakali namang uminit, pwede pa rin kaming maligo sa pool nila dahil yun naman talaga ang nirent daw namin, kaya pwede pa rin daw namin gamitin. At habang kami nga ay nag-decorate dyan, sinabihan pa nga nila ako na signal number 1 na nga daw ang Mindoro, at bukas pa nga daw mapasok talaga ang bagyo. Buti na nga rin at pagdating namin din ni kanina nagkakuryente na rin, dahil kung brownout pa rin matatagalan kami sa pagpapump ng mga balut. Lalo pat madalian nga lang talaga ang pagde-decorate namin, at sabi ko nga ay baka nag-iiyak na si Yona sa bahay. At fast forward na nga natin at kinabukasan ay on the way na nga kami papunta sa simbahan, at pagdating nga namin dito ay brownout pa rin. Patay sindi din talaga ang kuryente, pero buti na nga lang at hindi gaano kalakas ang ulan ngayon, hindi tulad kahapon. Sobrang saya ko nga ngayon dahil answer prayer na naman, na tulad ni Jello ay naihandog ko na rin si Yona. At dahil biniyayaan tayo ni Lord, kaya nararapat lamang na ihandog natin sa kanya. Isa-isa na ngang tinawag ang mga napili kong pangalawang magulang ng aking anak. Medyo napaunti nga at kulang pa sila dyan ng 3. Bali 10 ninang nga pala sila, tapos 7 ninong. Napakaswerte nga rin ni Jello at Yona dahil isa silang mga handugan, at wala talaga ako ibang hiling kay Lord kundi sama-sama kami at makapanatili sa paglilingkod sa kanya. At alam kong ito ang paraan para mapalaki ko sila ng maayos. At sa mga ninong at ninang, pinili ko kayo hindi dahil bigatin kayo, kundi dahil alam kong katulad ng mga anak nyo o magiging anak nyo, ganun din ang pagmamahal na ibibigay nyo para sa inaanak nyo. Kaya ngayon pa lang, maraming salamat mga mare at pare! At dahil nga natapos kami ng 12, lunchtime na, at alam kong super gutom na talaga ng lahat, kaya pagdating namin nagpray na agad, tapos konting picturan at nagkainan na nga rin. Kaya pasensya na agad sa mga nagutom at nagintay, dahil alam kong yung iba ay maaga pa talaga andito na sila. Kapag may mga ganari talagang okasyon, kahit na gutom ka na rin, pero hindi mo magawang kumain agad at hindi ka nga rin makakain ng maayos. Isa nga din sa inapagpasalamat ko na makapag-celebrate kami ng ganari para sa birthday ni Yona. Dahil alam kong hindi biro, lalo na sa panahon ngayon na sobrang mahal na talaga ng mga bilihin. Kaya naman super proud ako sa daddy na rin, at nagagawan niya pa rin ang paraan sa kabila ng maraming gastusin. Pero sabi ko nga ay ito muna ang dapat unahin, at ito nga rin ang magpapasaya sa akin kapag nasusunod ang gusto ko para sa mga bata. At sa mga oras nga na yan, pagod na rin talaga si Yona at naiinitan na rin talaga, dagdagan pa ng napipilitan na lang kargahin magkapagpa-picture lamang, kaya naman talagang wala na siya sa mood. Medyo mainit nga din talaga ang suot niya, kaya naman naghanap ako din sa mga regalo niya, at baka nga may maaliwalas na damit na pwede niyang maisuot. Anong daming ganap pa nga sana na hindi naman nangyari na. At kahit pa nga mga ibang games ay hindi na rin nagawa. At kahit pa nga magkagulo na kaming lahat, basta si Jello ay may sariling inapagkaabalahan nga din sa ilalim ng lamesa.
Kaya nag-enjoy na nga lamang ang lahat sa kakapicturan kasama si Yona. Buti na nga rin at nakisama pa rin ang panahon kahit na ambon-ambon lang, kaya ang iba ay nakapagliguan pa habang ang iba naman ay nagsiuwian na rin kahit na nga maaga pa. 9 a.m. to 6 p.m. kasi ang schedule namin dito, kaya sabi ko sa iba ay sulitin na. Nung hindi pa nga dumarating ang araw na to ay namomroblema kami sa sobrang init ng panahon ngayon, pero eto nga at buti naman at hindi Mindoro ang sentro ng bagyo. Pero si Jello ay talaga namang kaligig mamaya yan sa sobrang lamig. At basta din talaga naliligo ka ay mamaya ay gutom ka na naman. Kaya naman aring cake ay pinagkaguluhan. Meron nga rin palang dagat dito na pwede ka ring maligo, pero dahil ang karamihan ay sabik sa swimming pool, kaya doon nila mas piniling maligo. At mga sawa na nga rin sa dagat. Lumipat na nga pala kami din sa may swimming pool at nandini na nga rin lahat sila. Bale, ito talaga yung aking ni-rent kasama ng mga shade, kaya marami din namang space dito para sa pinaghandaan naming 100 bisita. Mas masaya nga siguro kung uminit talaga ang panahon, pero okay na rin at ambon-ambon lamang ang inabot namin. At kahit papano ay nakapag-decorate kami ng maayos, dahil kung dito talaga baka yung mga balon na inilagay namin kahapon nagsilipara na at sa dagat na pulutin. Kaya buti na nga lang at ganito lang, dahil kung hindi ay hindi na rin sila nakaligo. Ito pa naman ang pinunta ng iba at gustong-gusto din talaga ng mga bata. Nakita ko nga rin si Lola na may daladalang bato, akala ko naman ay kinuha niya para panghilod. Yung pala ay maganda daw pampukpok sa kanyang almare. Sobrang sulit na nga rin talaga ang rent namin din. Kaya kung naghahanap ka ng perfect venue, kahit anong okasyon pa yan, kung taga rito ka rin lang sa amin at malapit ka dito, wag ka na maglalayo. Pwede nyo rin i-visit o i-message ang page nila para makapag-inquire. Di kaya ay puntahan nyo na lang. Di nilang naman ari sa KI Paula. At pamihadong mag-e-enjoy silang lahat. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!